Magandang araw muli sa inyo mga ginigilo kong tagapakinig. Narito akong muli upang magbahagi ng isang kwentong kapupulutan natin ng inspirasyon at aral sa buhay. Isang kwentong tiyak na magbibigay sa atin ng kurot sa ating puso, pero tiyak na mag-iiwan ng aral. Ang mga magulang natin ang mga pinakaunang tagahanga natin sa buhay na ito. Sila ang pinaka naniniwala sa lahat ng kakayahan natin. Sila ang haliging masasandigan natin sa mga panahong nanghihina tayo. Sila ang ating lakas. Sila ang ating unang kaibigan. Pero paano kung hindi ganito ang kwento ng buhay mo? Paano mo kaya ito haharapin? Sama-sama nating pakinggan ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating kaibigang tatawagin natin sa pangalang Trina. Dear Kuya Jamo, kumusta ka? Isa ako sa mga nakikinig sa mga kwento mo. Hindi tayo magkakilala. Nakita ko lang ang komento mo sa isang video sa YouTube. Kaya chinek ko ang channel mo at naibigan ko ang lahat ng kwentong ibinabahagi mo. Sa ngayon ay napakadaming katanungan ang tumatakbo sa isipan ko, Kuya Jamo. Mga tanong na alam kong kailanman ay hindi na masasagot pa. Sa tuwing tinitingnan ko siya, nagagalit ang puso ko. Nagagalit ako. Galit na galit. Ang daya lang kasi. Ang daya na pagkatapos ng lahat ng pasakit na dinanas ko sa kanya, heto siya ngayon at nakatulala lang habang nakaupo sa kanyang higaan. Eto ako. Nagpupuyos pa rin ng damdamin. Nagagalit ako, Kuya Jemo. Galit na galit. Hanggang ngayon, ako pa rin ang nagdurusa. Tagalinis ng kalat niya. Tagalaban ng damit na dinumihan at inihian niya. Nakakasulasok ang amoy ng dumi at ihi niya. Nakakadiri. Nanunuot sa buo kong pagkatao. Pero hindi lang ito tungkol sa dumi at ihi na iniiwan niya araw-araw. Para ito sa lahat ng galit at puot na iniwan niya sa puso ko simula pa nang magkaisip ako. Ilang beses ko ring tinanong ang sarili ko kung bakit kailangan ko pagdaanan ang lahat ng pinagdaanan ko sa kamay niya. Mula pa ng bata ako. Bakit sa tuwing magkakamali ako ay parurusahan niya ako na para bang hindi ako tao? Tinurog niya ang buo kong pagkatao. Inalis niya ang lahat ng kumpiyansa na mayroon ako sa sarili ko. Buong buhay kong pinaniwalang bobo ako at walang kwenta. Hindi ko kailanman maiintindihan kung bakit ako kailangan magdusa dahil sa mga pagkakamali niya. Mga pagkakamaling ginawa niya nung kabataan niya. Paulit-ulit niyang pinaramdam sa akin na isa akong malaking pagkakamali. Na sinira ko ang buhay niya nang ipinanganak niya ako sa edad na 16. Bakit bigla akong naging kasalanan nito? Ako ba ang nagpabuntis sa edad na 16? Kung maaari nga lang mamili na magiging ina, hindi ko siya pipiliin kailanman. Hindi siya naging nanay sa akin kailanman. Hindi siya nagpakananay sa akin kailanman. Ako lang naman ang musmus na tagasapo ng lahat ng galit niya sa tuwing malalasing si tatay at siya ang mapagbubuntungan ng kalasingan nito. Hindi niya kasi kayang labanan si tatay. Hindi niya kayang magsalita. Kaya ako ang sasapo ng lahat ng galit niya. Sa maliit kong pagkakamali, sipa, tadyak, sampal, hampas sa mukha at sa ulo ang tinatanggap ko. Hindi kailanman maiintindihan niya ng musmus kong puso at isipan. At ngayon na may kakayahan na ako magmalaki sa kanya, ngayon kaya ko nang patunayan na mali siya, na hindi ako bobo at walang kwenta, na may mararating din ako, heto siya. Parang walang ginawang malaking kasalanan sa akin. Napakadaya niya. Gusto ko siyang sumbatan pero hindi rin naman niya ako maiintindihan. Hindi niya ako nakikilala. Bakit hindi niya ako nakikilala? Bakit hindi niya maalala ang anak niyang pinagmalupitan niya ng maraming beses? Kung hindi pa dahil sa pagmamalasakit ng tiyahin ko, hindi pa ako magkakaroon ng pagkakataon na ibangon ang sarili ko at patunayan sa lahat na may nararating din ako. Hindi ako bobo. Heto siya. Napakaswerte niya. Nakalimutan na lang niya ang lahat.
Napakadaya niya. Gusto kong hanapin sa puso ko ang pagpapatawad sa kanya dahil siya ang taong nagluwal sa akin. Pero hindi ko mahanap iyon. Siya lang naman ang nagluwal sa akin eh. Pero kailanman, hindi siya naging nanay sa akin. Nanay ba ang isang taong halos mapatay ka na sa sobrang pambubugbog sa'yo? Nanay ba ang isang taong paniniwalaan kang wala kang kwenta at walang puwang sa mundong ito? Pero bakit ganun? Bakit ganun, Kuya Jemo? Heto ako ngayon. Kasama siya. Bakit pinipili kong maglinis ng kalat niya? Maglaban ng mga damit na inihiyan at inumihan niya. Paliguan siya at pakainin. Bakit kailangan ko siyang alagaan? Bakit pinipili ko ito? Bakit nandito ako para sa kanya? Bakit ako umaasa na ipaliwanag niya sa akin kahit minsan lang kung bakit hindi niya ako nakuhang mahalin? Bakit hindi niya ako mahal? Bakit ako umaasa na kahit minsan lang, maririnig ko sa kanya na mahal niya rin ako, na mahalaga ako sa kanya, na proud siya sa akin na isa na akong guro. Bakit ayaw niya magsalita? Sige lang, murahin niya ulit ako at saktan. Hindi yung ganito na siya lang ang nakalimot at ako ang naiwang nakakaalala ng lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Ang sakit lang, Kuya Jemo. Ang sakit lang, Kuya Jemo. Ang sakit na kailangan mo ibigay ang pagpapatawad sa isang tao kahit na hindi naman siya humihingi nito. Kasi kailangan mong magpatuloy sa buhay. Kasi kailangan mong pakawalan lahat ng sakit na nararamdaman mo. Siguro, balang araw, mahahanap ko rin sa puso ko. Hindi man ngayon, pero balang araw, mahahanap ko rin ang pagpapatawad para sa babaeng nagluwal sa akin dito sa mundong ito. Pero kahit minsan, hindi naging nanay sa akin kailanman. Lubos na gumagalang, Trina. Nalulungkot ako sa mga pinagdaanan mo, Trina. Walang bata ang dapat na makaranas ng ganong klase ng kalupitan. Lalo na at nagmumula ito sa mga taong dapat sana ay sumusuporta at nagmamahal lamang sa iyo. Kaya natutuwa ako na nagpapatuloy kang maging mabuting anak sa kanya at pinipili mong maging mabuting tao. Hindi man siguro ngayon pero balang araw ay mahahanap ko sa puso mo ang kapatawaran para sa iyong ina. Tama ka. Kung kinakailangan gawin mo ito para sa iyong sarili, gawin mo. Maraming salamat sa iyong kwento, Trina. Hinahangaan ko ang katatagan at kabutihan ng iyong puso. Dalangin ko ang kaligayahan mo sa buhay na ito. Maraming salamat din sa mga walang sawang nakikinig sa aking mga ikinukwento. Sana ay patuloy ninyo lamang suportahan ang aking programa. Huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa mga videos na ina-upload ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay eto na ang tamang panahon para ipakita mo sa akin ang iyong pagmamahal at suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng notification bell upang patuloy kang makatanggap ng update sa mga ina-upload kong videos. Maraming salamat muli sa inyong lahat at pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli, nagmamahal, Kuya Jamo.